King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 41. Ang pagiging kaakit-akit ni Zhao Yufei. Ako na naman. Umupo si Zhao Feng sa kanyang upuan at hinawakan ang kanyang baba. Si Zhao Qi at Zhao Linlong lang ang nasa harapan niya. Kahit na kaya niyang talunin si Zhao Qi, kailangan niyang gumastos ng kaunting lakas. Kung hahamunin niya si Zhao Linlong, malalaman ng lahat ang kanyang tunay na lakas at cultivation. Ang kanyang paglilinang ay tumaas ng napakabilis sa nakalipas na ilang buwan at ito ay nakakaakit ng labis na atensyon. Gusto rin ni Zhao Feng na mag-iwan ng kamay para bantayan si Zhao Chanjian. Higit pa rito, walang gaanong kumpiyansa si Zhao Feng na talunin si Zhao Linlong. Pas ako. Gustong magpas ni Zhao Feng kahit na pagkatapos niyang suriin ang mga benepisyo. Ang kanyang layunin ay maabot ang nangungunang tatlo at makakuha ng pinakamataas na ranggo na martial art. Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, wala nang saysay ang pakikipaglaban hanggang kamatayan para sa mas mataas na ranggo. Dahil sa pasa ni Zhao Feng, marami ang natigilan, ngunit hindi sila masyadong nakaramdam ng kakaiba tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, sa cultivation ni Zhao Feng, ang may ranggo sa nangungunang tatlo ay isang napakalaking tagumpay. Pas din ako. Tumingin ng malalim si Zhao Qi kay Zhao Feng. Nakita niya ang labanan ni Zhao Han at Zhao Feng at alam niyang mas malakas si Zhao Feng kaysa sa kanya. Nakapasa lahat ang nangungunang tatlo. Ang mga ranggo ay Number 1 Zhao Linlong, Number 2 Zhao Qi, Number 3 Zhao Feng, Number 4 Zhao Han, Number 5 Zhao Qin, Number 6 Zhao Yufei, Number 7 Zhao Bing. Ang nangungunang 7 ay pawang mga martial artist. Ito na ang huling pagkakataon na magkakaroon ng pagkakataon na hamanin ang isang tao. Inihayag ng hukom. Pagkatapos ng ikalawang round, hindi gaanong naghamon sa iba dahil halos kumpirmado na ang mga ranggo. Gayunpaman, nang ang numero 6 na Zhao Yufei turn, nagkaroon ng maliit na twist. Gusto kong hamanin ang number 5 na si Zhao Qin. Ang mga mata ni Zhao Yufei ay parang kristal habang siya ay mahinang ngumiti. Ang kanyang hamon ay naging sanhi ng pagtataka ng marami. Oo naman. Tinanggaw ni Zhao Qin ang kanyang ulo habang siya ay umakyat sa entablado. Hindi nagtagal, nagharap ang dalawang magagandang babae. Parehong maganda sina Zhao Yufei at Zhao Qin. Isa pa, pareho silang talented. Habang patungo ang dalawa, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng maraming kabataan. Masasabing silang dalawa ang mga babaeng pinapangarap nila. Lalo na si Zhao Yufei. Ang kanyang edad ay mas mababa at ang kanyang kagandahan ay kumikinang. Ang mga mata ni Zhao Linlong ay kumislap ng maliwanag nang makita niya si Zhao Yufei. Asher Cloud Finger. Butterfly Leaves Palm. Naghiyawan ang dalawang dalaga habang umiindayog ang kanilang perpektong katawan sa hangin. Si Zhao Qin ang palaging top girl genius. Ang kanyang paglilinang ay halos umabot na sa tuktok ng ikalimang ranggo. Sa mga tuntunin ng edad, ang edad ni Zhao Yufei ay mas mababa kaysa kay Zhao Qin ng 2 taon at katatapos lang niyang umabot sa ika-4 na ranggo. Gayunpaman, habang nagpapalitan sila ng suntok ay hindi nagpapatalo si Zhao Yufei. Ang inner strength ni Zhao Yufei ay parang hangin, maliksi at mabilis. Naunawaan ni Zhao Feng na si Zhao Yufei ay nag-aaral din ng air crossing breathing technique, ngunit may malaking distansya pa rin sa pagitan nila. Ngunit ang pagiging komplikado ng air crossing breathing technique ay nakabuo para sa cultivation gap sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos magpalitan ng 20 suntok, nagsimulang maging solemn na ang mukha ni Zhao Qin habang sinimulan niyang ganap na iikot ang kanyang inner strength. Gayunpaman, madali pa ring naiwasan ni Zhao Yufei ang kanyang mga pag-atake sa kanyang liksi. 30 galaw. 40 galaw. Ang kasanayan ni Zhao Yufei ay nagsimulang maging perpekto sa paglipas ng panahon. Hanggang sa ika-8 hakbang lamang nagkaroon ng pagbabago. Butterfly Flower Dance. Ang kapangyarihan at bilis ni Zhao Yufei ay biglang umakyat sa isang bagang antas. Pa. Ang magandang katawan ni Zhao Yufei ay parang paro-paro na sumasayaw sa hangin. Napaatras si Zhao Qin pagkatapos lamang ng 3 galaw. Itinago mo ang iyong lakas. Natipid ni Zhao Yufei ang kanyang lakas nang magpalitan sila ng suntok noon. Suko na ako.
Hindi nagtagal ay nasugatan si Zhao Qin pagkatapos ng ilang galaw. Nagsimulang makita ng mga disipulo si Zhao Yufei sa isang bagong liwanag. Hindi lang maganda ang babaeng ito. Nangungunang antas din ang talento niya. Mabuti. Pinupuri ni Zhao Linlong ang kanyang ulo habang nakatitig kay Zhao Yufei. Si Zhao Qi sa kanyang kanang pag-iisip. Maaaring si Zhao Linlong ay nasa. Bilang numero 1, ang maikling kalawit ni Zhao Linlong ay nakita ng karamihan. Hahaha, mukhang hindi madadaanan ng bida ang magandang babae. Nagtawanan ang mga matatanda ng sekta. Ang talento ni Zhao Yufei ay hindi mas mahina kaysa kay Zhao Linlong. Magiging mabuting mag-asawa ang dalawa. Ngumiti ang pinuno ng sekta na si Zhao Tiankang. Matapos talunin si Zhao Qin, si Zhao Yufei ay napromote sa ika-5. Ayon sa mga patakaran, maaari niyang patuloy na hamanin ang iba. Ngunit habang tinitingnan ni Zhao Yufei ang nangungunang 4, napagtanto niyang lahat sila ay higit pa sa kanya. Nang makilala niya ang mainit na mga mata ni Zhao Linlong, medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Si Zhao Linlong ay malamig at walang ekspresyon sa panahon ng paligsahan. Ngunit nang mapansin niya si Zhao Yufei, tila natunaw ang kanyang lamig. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Oo, ang pakiramdam ng pagtibok ng kanyang puso. Pagkatapos ni Zhao Yufei, kay Zhao Han iyon. Ang mga mata ni Zhao Han ay dumaan kina Zhao Fang, Zhao Qi at Zhao Linlong. Si Zhao Han ay walang pagkakataon na maabot ang nangungunang 3. Natikman na niya ang mapait na bahagi. Nakakatakot ang kanyang lakas, baka si Zhao Linlong lang ang makakapidyaw sa kanya. Nakapasa ako. Walang magawang sabi ni Zhao Han. Kung hindi pa niya hinamon si Zhao Fang noon, maaari pa rin siyang marank sa top 3, at kasama niya sa peak condition, may pagkakataon na matalo niya si Zhao Qi. Pass, sabi ni Zhao Fang. Pass din ako. Sinabi rin ni Zhao Qi. Natapos na ang tournament. Bahagyang ngumiti si Zhao Linlong at muling tumingin kay Zhao Yufei. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing nakikita niya ito, pakiramdam niya ay mas perpekto siya. Nang maramdaman ang mapupula nitong mga mata na nakatitig sa kanya, sinubukang umiwas ni Zhao Yufei. Natapos na ang family sparring contest ngayong taon. Ngayon, i-aanonsyo namin ang mga premyo at mga ranggo. Di nagtagal, lumabas ang ranggo ng panloob na mga disipulo. Una, Zhao Linlong. Pangalawa, Zhao Qi. Pangatlo, Zhao Fang. Pang-4, Zhao Han. Ika-5, Zhao Yufei. Ika-6, Zhao Qin. Ika-7, Zhao Bing. Ang mga nangungunang disipulo ay puno ng mga inaasahan. Ayon sa pagraranggo noong nakaraang taon, ang nangungunang 20, nangungunang 10, at nangungunang 3 ay makakakuha ng karagdagang mga gantimpala. Ngayon ang pinuno ng sekta ay maghahayag ng mga gantimpala. Sabi ng judge. Pinuno ng sekta. Isang malakas na tunog ng pagpalakpak ang nagmula sa karamihan. Sa stage, dahan-daang tumayo ang isang medyo may edad na lalaki. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagmula sa kanya ang isang napakalaking pressure. Siya ang pinuno ng sekta, si Zhao Tiankang. Naramdaman ni Zhao Fang na ang ulo ng aura ng sekta ay katulad ng mga mataas na antas na nakamamatay na hayop sa Sky Cloud Forest. Siya ay isang martial master ng ika-7 ranggo o mas mataas. Pinagmasdan ni Zhao Tiankang ang mga mukha ng 50 panloob na disipulo. Nang mapunta ito kay Zhao Linlong, ito ay lubos na nagmamalasakit at mapagmahal. Alam ng marami na si Zhao Linlong ang kanyang stepson. Lahat ng naging inner disciples ay maaaring pumunta sa ikalawang antas ng martial arts library at pumili ng mataas na ranggo na martial art. Makakatanggap din sila ng 300 taong halaman ng dugo. Ang mga gantimpala ay kasing ganda ng sinabi ng mga alingawngaw. Ang nangungunang 20 ay maaari ding pumili ng 2 mataas na ranggo na martial arts at makatanggap ng 300 taong halaman ng dugo. Ang nangungunang 10 ay maaari ding pumili ng 2 mataas na ranggo na martial arts at makatanggap ng 500 taong planta ng dugo. Tumigil ang pinuno ng sekta. Ang nangungunang 3 ay maaari ding pumili ng 1 pick at 2 mataas na ranggo na martial art. Makakatanggap din sila ng blood pill. Sabi ng pinuno ng sekta habang nakenjeti. Ang pinakamataas na ranggo ng martial art, tableta ng dugo.
Ang mga gantimpala ng nangungunang tatlo ay higit pa sa iba. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang mapangiti. Siya ay nangangailangan ng pinakamataas na ranggo ng martial arts. At ang tableta ng dugo ay maaaring mapataas ang paglilinang ng isang martial artist. Pumunta ang 50 disipulo upang kunin ang kanilang mga gantimpala sa ilalim ng patnubay ng tagapamahala. Noong araw na iyon, nakatanggap si Zhao Fang ng tableta ng dugo. Para sa isang peak na ranggo at dalawang mataas na ranggo na martial arts, si Zhao Fang ay may espesyal na token na nagpapahintulot sa kanya na pumunta sa martial arts library at piliin ang kanyang mga kasanayan. Narinig ko na ang numero 1 tao ay karaniwang may ilang espesyal na gantimpala. Bakit wala ngayong taon? Siguro hindi pa nila ito ipinahayag. Sa pagbabalik, narinig ni Zhao Fang ang ilang talakayan. Hindi siya nag-abalang makinig sa kanila. Sa halip, naglakad na lang siya pauwi. Big Brother Fang. Isang matamis na boses ang tumawag mula sa likuran. Nang hindi lumingon, alam ni Zhao Fang na si Zhao Yufei iyon. Magkapitbahay ang dalawa kaya medyo pamilyar sila sa isa't isa. Pagkatapos ng palitan ng metal wall technique at air crossing breathing technique, mas naging malapit ang dalawa. Yufei, ang ganda ng performance mo. Hindi maiwasang isipin ni Zhao Fang ang kanyang pambubugbog kay Zhao Qin. Malayo pa ako kay Big Brother Fang. Nagtataka lang ako kung bakit hindi mo hinamon si Zhao Linlong. Nagtataka na tumingin sa kanya si Zhao Yufei. Sigurado siya na ang kaniang metal wall technique ay umabot na sa ika-4 na antas. Ang kanyang depensa ay madaling nangunguna sa mga panloob na disipulo. Dagdag pa sa inner strength at lightly floating fairy ni Zhao Fang, may karapatan siyang hamanin si Zhao Linlong. Nag-overestimate ka sa akin. Malaki pa rin ang distansya sa pagitan namin ni Zhao Linlong. Mapagpakumbaba na sabi ni Zhao Fang. Malinaw, ang pagtatansya ni Zhao Yufei sa kanyang lakas ay ang pinakamalapit. Magkalapit lang ang edad ng dalawa kaya maayos ang kanilang pakikitungo. Sa sulok ng stage, isang kabataang nakadamit ng ginto ang nakamasid sa anyo ni na Zhao Yufei at Zhao Fang habang magkasama silang naglalakad. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata at sinabi niya sa kanyang sarili. Mukhang Zhao Fang ang tawag sa batang iyon. King of Gods, Kabanata 42. Pinakamataas na ika-5 ranggo, Martial Arts Library. Habang naglalakad pabalik sina Zhao Fang at Zhao Yufei na magkatabi, ang mga disipulo ay tumingin sa inggit at inggit. Nagsimulang mamula si Zhao Yufei. Ang kanyang mga mata ay lihim na sumulyap kay Zhao Fang ngunit nakita niyang kalmado ang huli na parang walang nangyari. Nagdulot ito ng bahagyang pagkadismaya sa kanya. Naramdaman lang niya na si Zhao Fang lamang ang maaaring sumupil sa kanya sa sekta, ito ay nagparamdam sa kanya na medyo walang magawa. Pag-uwi, nagpunta si Zhao Fang upang iulat ang kanyang mga nakuha sa Sky Cloud Forest. Malinaw, hindi niya sinabi na si Zhao Chanjian ay nagpadala ng isang tao upang patayin siya, o kung paano niya nakilala ang mga mataas na antas na nakamamatay na hayop. Pinagpawisan pa rin si Zhao Yufei. Pagpunta sa kanyang silid, nagpakawala si Zhao Fang ng mahabang hininga. Nagpadala na si Zhao Chanjian ng isang tao upang patayin ako kaya malamang na ipagpatuloy niya iyon. Sa makatuwid, itatago ko ang aking paglilinang at sorpresahin siya. Ang dahilan kung bakit hindi niya hinamon si Zhao Linlong ay dahil dito. Naka-crossleg si Zhao Fang sa sahig at inilagay niya ang kanyang kamalayan sa sukat sa loob ng kanyang kaliwang mata. Sa madilim na lugar, ang mahinang berdeng kinang sa gitna ay umabot sa 5 talampakan siyam, na nangangahulugan na ang kanyang paglilinang ay umabot sa pintuan ng pinakamataas na ika-5 ranggo. Hindi ito iniisip ni Zhao Fang. Labas. Nakatuon si Zhao Fang sa kanyang kaliwang mata. Shua. Agad na napalitan ng isang eksena ang berdeng glow. Sa eksena ay may 2 figure. Ang isa ay ang mataas na antas na Azure-eyed hyena, habang ang isa ay ang mahiyaing babae na hindi gaanong mas matanda kay Zhao Yufei. Sumunod, ang Azure-eyed hyena at ang babae ay parehong tumalon sa isa't isa. Ang babaeng nakaberde ay tila natunaw sa hangin. Nagbigay ang kanyang katawan ng kakaibang Azure na liwanag, na mas maliwanag kaysa sa inner strength. Casual niyang iwinagayway ang kanyang mga wand at ang Azure na liwanag ay nabuo sa mga wind blades na agad na pumutol sa ulo ng Azure-eyed hyena. Iniisip ko kung saan galing ang babaeng yon.
Malamang walang makakapigil sa isa sa mga galaw niya sa Sunfeather City. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Paulit-ulit na pinalabas ang eksena. Tumingin si Zhao Feng mula sa iba't ibang anggulo at posisyon upang makita kung paano umatake ang batang babae. Dahan-dahan, nagsimula siyang makakuha ng ilang pananaw. Ang casual na pag-swipe ng kanyang mga kamay ay naglalaman ng pangunawa na higit pa sa antas ng martial artists. Nakakuha na si Zhao Feng ng kaunti mula sa pagtingin lamang sa kanyang pag-atake. Sa sandaling ito, nadoobol niya ang paglipat, ngunit ang pinsala ay napakalayo. Ngunit ang pagkopya mismo ay umabot na sa isang mataas na ranggo ng martial art. Talagang ikinabigla niya nito. Ibig sabihin, kung ganap niyang gayahin ang mga galaw ng dalaga, malalampasan nito ang pinakamataas na ranggo ng martial arts. Sa pag-iisip hanggang dito, si Zhao Feng ay naging mas nasasabik. Bakit hindi ko pangalanan ang kasanayang ito na Mysterious Wind Palm? Noong gabing iyon, sinubukan ni Zhao Feng na makakuha ng higit na insight sa hakbang na iyon. Dahil ang hakbang na ito ay napakataas na antas, hindi ito lubos na naunawaan ni Zhao Feng sa maikling panahon. Hanggang sa malalim na gabi lang nakaramdam ng pagod si Zhao Feng. Tila ang dimensyon ng kaliwang mata ay hindi makatutulong sa kanya na muling ibalik ang eksena ng pabalik-balik. Kailangan ng maraming lakas ng aking kaisipan sa pagsisikap na makakuha ng mga insight mula sa paglipat na ito. Pagtatapos ni Zhao Feng. Kaya naman, sinimulan niyang sanayin muli ang air crossing breathing technique. Nakatanggap siya ng isang tableta ng dugo mula sa paligsahan at maaari nitong mapataas ang kanyang cultivation. Ang mga tabletas ay iba sa mga dalisay na halaman, ang mga ito ay naglalaman ng mas kaunting lason sa loob ng mga ito, kaya ang mga cultivator ay nakakuha ng higit at mas mahusay na kalidad mula dito. Mayroon pa akong 3 halaman na higit sa 1,000 taong gulang na ang halaga ay lumampas sa tableta ng dugo. Nag-isip sandali si Zhao Feng pagkatapos ay nagpasya na kainin ang tableta. Hindi nagtagal ay nagsimulang damaloy ang kapangyarihan ng gamot mula sa loob niya. Napakaharmonya ng enerhiya sa kanyang katawan. Agad na nagsimulang mag-circulate si Zhao Feng ng air crossing breathing technique para sumipsip ng enerhiya. Ang umaga ng ikalawang araw. Si Zhao Feng ay lubos na nasisipsip ang lahat ng enerhiya at naramdaman ang kanyang cultivation inches forward ng kaunti. Ang berdeng liwanag sa loob ng kanyang kaliwang mata ay lumampas lamang sa 5 talampakan siyam. Pinakamataas na ika-5 ranggo. Tunay na nakakatulong ang tableta. Tinanggaw ni Zhao Feng ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Si Zhao Linlong lamang ang kapantay niya sa usapin ng cultivation. May ilang oras pa, kaya nagsimulang magsanay muli si Zhao Feng ng kanyang Mysterious Wind Palm. Bumagsak ang kanyang katawan sa langit at umikot ang kanyang inner strength sa puso ng kanyang palad. Shua! Isang sanga na kasing kapal ng braso ang agad na nabasag. Ang palad ni Zhao Feng ay hindi masyadong malakas, ngunit naglalaman ito ng kapangyarihan ng pag-ikot at paghiwa. Ang hakbang na ito ay umabot sa mataas na antas ng isang mataas na ranggo na martial art. Masayang bulalas ni Zhao Feng. Nang si Zhao Feng ay ganap na nagsisikap na makakuha ng mga insight sa Mysterious Wind Palm. Brother Feng, pwede ba akong pumasok? Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig. Tumaas ang kilay ni Zhao Feng. Sa labas ng hardin, may isang batang babae na nakasuot ng Snow White. Kinagat niya ang kanyang mga labi at hindi siya naglakas loob na tingnan si Zhao Feng sa mata. Ang tao ay walang alinlangan na si Zhao Zhou. Pasok ka. Nabawi ni Zhao Feng ang kanyang kalmado at pinapasok siya. Nagkatinginan ang dalawa. Tila umiwas si Zhao Zhou sa kanyang mga mata. Ano ang pinunta mo rito? Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Feng. Favorable ang impresyon niya sa kanya mula noong bata pa sila. Ngunit mula nang pumasok sila sa sekta ng Zhao, nawala ang huling bahagi ng magandang impresyon na iyon. Namula ang mga mata ni Zhou Zhou habang kinakagat niya ang kanyang mga labi. Naguguluhan na ako simula nang pumasok ako sa sekta ng Zhao. Sana ay maalala ni Brother Feng ang ating mga nakaraang araw at hindi kagalit sa akin. Sa pagtingin sa malungkot na mukha ni Zhao Zhou, ang puso ni Zhao Feng ay nagsimulang tumulo, ngunit hindi nagtagal, ito ay naging parang tubig muli. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang kalayaan na gumawa ng kanilang mga pagpipilian. Hindi ko kailanman kinasusuklaman ka.
Bahagyang ngumiti si Zhao Feng na para bang gumagawa siya ng casual na pahayag. Oo naman, hindi kailanman kinasusuklaman ni Zhao Feng si Zhao Zhou, ngunit binaygo siya ng kanyang mga aksyon. Kailanman ay hindi ako nasusuklam sa'yo. Nanginginig ang puso ni Zhao Zhou habang tinitingnan ang gwapong binata. Hindi ba ako minahal ni Brother Feng? Kahit sa Greenleaf Village. Medyo nag-aalinlangan si Zhao Feng pagkatapos niyang sabihin ito. Wala pang 14 na taong gulang si Zhao Feng. Kalahating taon na ang nakalipas, 13 pa lang siya. Ang kanyang puso ay dalisay at hindi ito tumugon sa pagmamahal ni Zhao Zhou. Ngayon, 14 na si Zhao Feng at pilit siyang nagpunta sa martial path, kaya medyo nahuli siya sa pag-unawa sa relasyon ng mga lalaki at babae. Sa pagtingin sa reaksyon ni Zhao Feng, nanlamig ang puso ni Zhao Zhou. Sa wakas ay nalaman niya na hindi siya minahal ni Zhao Feng, higit sa lahat, ito ay isang paborebleng impresyon sa kanilang pagkabata. Brother Feng. Sa labas ng hardin ay dumating ang isa pang malinaw na boses. Si Zhao Yufei ay masayang naglakad papunta sa hardin ni Zhao Feng. Magkapitbahay ang dalawa at medyo pamilyar sila sa isa't isa, kaya pumasok si Zhao Yufei nang hindi kumakatok. Maya-maya, naramdaman niyang medyo nag-iba ang kapaligiran. Parehong tahimik na nakatayo sina Zhao Feng at Zhao Zhou at ang huli ay mahinang umiiyak. Anong problema? Nagtataka na lumingon si Zhao Feng kay Zhao Yufei. Sa sandaling ito, dalawang magagandang babae ang nakatayo sa maliit na hardin na ito. Ang balat ni Zhao Zhou ay kasing kinis ng tubig at ang kanyang mukha ay napakaganda. Gayunpaman, kumpara sa malaanghel na aura ni Zhao Yufei, tila napakalabo niya. Sa mga tuntunin ng talento, aura at katawan, si Zhao Zhou ay mas mababa kay Zhao Yufei. Big Brother Feng, hindi ka ba nagpunta sa martial arts library para kunin ang iyong mga kakayahan? Maaari kang makakuha ng pinakamataas na ranggo na martial art dahil na-rank ka sa nangungunang 3. Bahagyang natigilan ang sinabi ni Zhao Yufei. Kakapunta lang niya sa martial arts library para pumili ng kanyang kakayahan. Ang nangungunang 10 ay maaaring pumili ng 2 mataas na ranggo na martial arts. Ang nangungunang 3 ay maaaring pumili ng 1 peak na ranggo at 2 mataas na ranggo na martial arts. Hahaha, muntik ko nang makalimutan. Magiliw na ngumiti si Zhao Feng. Sa pagtingin kay Zhao Feng at Zhao Yufei na nakangiting magkasama, nalungkot at nagsisisi si Zhao Zhou. Pinagsisihan niya ang kanyang desisyon sa pagpili kay Zhao Yijian. Hindi nagtagal, dumating si Zhao Feng sa martial arts library. Ang matanda na nagbabantay sa silid-aklatan ay isang matanda na may puting balbas na mukhang pamilyar. Ikaw. Nagningning ang mga mata ng matanda. Agad din siyang nakilala ni Zhao Feng. Nakikita ng junior na ito ang elder. Ang matandang ito ay isa sa 2 pangunahing hukom na sumuporta kay Zhao Feng. Ako ay tinatawag na Zhao Yasong. Maaari mo akong tawaging Elder Zhao. Malumanay na sabi ng judge. Oo, Elder Zhao. Sumama ka sa akin. Dinala ni Zhao Yasong si Zhao Feng sa 2nd antas. Mayroong humigit kumulang 2 hanggang 300 martial arts sa 2nd antas. Karamihan ay mataas ang ranggo, habang ang isang mababang bilang sa kanila ay pinakamataas na ranggo. Ang pinakamataas na ranggo ng martial arts ay napakahalaga sa sekta ng Zhao. Tumingin si Zhao Feng sa paligid at nagulat. Elder Zhao, bakit may token lang sa halip na martial art? Ang 2nd antas ng martial arts library ay hindi nagtataglay ng martial arts. Sa halip, mayroong isang jade token na mayroong pangalan ng mga kasanayan at maikling buod. Hehe, ang martial arts ng mataas na ranggo o mas mataas ay napakahalaga. Hindi natin may lalagay dito ang totoong kopya. Kapag pinili mo ang kasanayan, kukunin ko ang libro para sa iyo. Paliwanag ni Zhao Yasong. Nabigo si Zhao Feng. Ang sekta ay mahigpit sa mataas na ranggo ng martial arts na nangangahulugang hindi siya maaaring makapagnakaw ng anuman. Ngunit ang pagiging makapili ng 1 pick at 2 mataas na ranggo na martial arts ay katanggap-tanggap pa rin. Lumibot siya sa 2nd antas at binasa ang lahat ng buod. Ano, hindi ka pa ba nakakahanap ng kasanayan na gusto mo? Nagtataka na tanong ni Zhao Yasong. Ang mga mata ni Zhao Feng ay umikot at tumawa. Elder Zhao.
Dahil ikaw ang elder na nagbabantay sa martial arts library, bakit hindi mo irekomenda ang ilan sa mga pinakamahusay na kasanayan para sa akin? Hahaha, hindi mo ba alam na labag ito sa mga patakaran ng sekta? Kumislap ang mga mata ni Zhao Yasong. Bagamat sinabi niya iyon, tumalong pa rin si Zhao Yasong. Pumunta siya sa ikalawang antas at dahan-daang kumuha ng ilang jade token. King of Gods, Kabanata 43. Starfinger. Nang makita ang paggalaw ng matanda, nagningning ang mga mata ni Zhao Fang. Ang ikalawang palapag ng martial arts library ay iba sa unang palapag. Walang tunay na kopya ng mga kasanayan dito, sa halip, pinalitan sila ng mga token ng Jade. Walang gaanong salita sa mga token ng Jade na nagbubuod sa kakayahan ng martial art at hindi masyadong partikular ang mga ito. Nangangahulugan ito na mas mahirap pag-iba-ibahin kung aling mga kasanayan ang malakas o mahina. Si Zhao Feng ay hindi maaaring magnakaw ng 100 mga kasanayan tulad ng huling pagkakataon at pagkatapos ay dahan-daang lampasan ang mga ito. Bilang isang nagbabantay sa martial arts library, halatang alam ni Elder Zhao ang lahat ng mga kasanayan. Ang mas mahalaga ay nakita ni Elder Zhao ang kanyang mga laban at naunawaan kung ano ang kulang sa kanya. Mayroong 3 pinakamataas na ranggo ng martial arts dito na maihahambing sa iyo. Ang mga ito ay Mesmerizing Wind Fist, Starfinger at Sky Striking Leg. Naglabas si Elder Zhao ng 3 Jade Token. Lahat sila ay nakakasakit na mga kasanayan. Bahagyang na nagtataka si Zhao Feng nang marinig niya ang mga pangalan. Ang iyong mga nakakasakit na kasanayan ay masyadong mababa ang ranggo, kaya ang kanilang potensyal ay limitado. Ngunit sinanay mo ang Metal Wall Technique bilang isang defensive skill, na hindi malayo sa isang pinakamataas na ranggo ng martial art. Kung sakaling mahanap mo ang Holy Rank Silver Wall Technique, magiging perpekto ito. Paliwanag ng matanda. Kaya pala isa siyang martial master. Sinang-ayunan ni Zhao Feng ang sinabi ng matanda. Maayos na ang kanyang depensa, kaya't ang kailangan niya ay nakakasakit na mga kasanayan. Ang 3 pinakamataas na ranggo na kasanayang ito ay magkakaiba lahat. Ang Mesmerizing Wind Fist ay may mga katangian ng hangin at gumagamit ito ng kasanayan upang masira ang kapangyarihan. Kapag ginamit sa isang mataas na antas ng kasanayan sa paggalaw, ang pinsala ay doble. Ang Starfinger ay nag-condense ng inner strength ng isang tao sa isang punto at maaari nitong atakehin ang lahat sa loob ng isang tiyak na hanay. Ang Sky Striking Leg ay maaaring lumikha ng mga ipoipo, na umaatake sa isang malaking bilang ng mga tao at ito ay napaka-epektibo laban sa mga taktika ng wave ng tao. Ipinaliwanag lamang ni Elder Zhao ang 3 kasanayan. Pakiramdam ni Zhao Feng ay naantig sa lahat ng 3 kasanayan. Maaari siyang gumamit ng maraming kapangyarihan mula sa pagsasanay sa alinman sa 3 mga kasanayang ito. Alin sa 3 ito ang pinakamakapangyarihan? Direktang tanong ni Zhao Feng. Bagamat lahat sila ay may pinakamataas na ranggo, may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan nila. Hihihi, sa 3 kasanayan na ito, ang Starfinger ang pinakamalakas, lumalapit kahit sa Holy Martial Arts. Mas mahusay pa ito kaysa sa Spatial Cloud Finger ni Zhou Linlong, ngunit ang problema lang ay napakahirap matutunan ang kasanayang ito at may tiyak na panganib na kasangkot. Ngumiti si Elder Zhao. Kung ganoon ay pipiliin ko iyon. Si Zhao Feng ay hindi nag-atubili. Nakita niya ang Spatial Cloud Finger ni Zhou Linlong at talagang malakas ito. At ang kasanayang ito ng Starfinger ay mas malakas pa kaysa sa Spatial Cloud Finger. Matapos kumpirmahin na gusto niyang piliin ang kasanayan, pumunta si Elder Zhao at kinuha ang kopya ng Starfinger. Bahagyang natuwa si Zhao Feng nang matanggap niya ang lumang libro. Hindi nagtagal, pumasok sa isip ni Zhao Feng ang nilalaman ng Starfinger. Ang Starfinger ay nahati sa 6 na grado at ang pinakamababang kinakailangan ay ang ika-4 na ranggo ng Martial Path. Ang kasanayang ito sa daliri ay nagpalapot sa inner strength ng isang tao sa maximum. Kapag umabot ito sa mababang antas, maaari itong bumaril ng diretso sa isang 2 pulgadang makapal na blok ng metal. Ang ilang pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan ay magiging walang silbi sa pagharap sa kasanayang ito. Higit pa rito, ang kasanayang ito ay nagmamalasakit lamang sa kapangyarihan, wala nang iba pa. Hahaha, ito lang ang gusto ko. Si Zhao Feng ay labis na nasiyahan.
Ang Starfinger ay may malaking kalamangan at kahit na hindi mo pa naabot ang ikapitong ranggo, ngunit naabot mo na ang ikaapat na baitang, maaari kang umatake sa himpapawid. Hindi mapigilan ni Elder Zhao na purihin ang kasanayang ito. Pag-atake sa pamamagitan ng hangin. Tumibok ang puso ni Zhao Feng. Alam ng lahat na kapag ang isang cultivator ay umabot sa ikapitong ranggo, ang kanilang inner strength ay maaaring umalis sa katawan at umatake sa pamamagitan ng hangin. Nangangahulugan ito na hindi nila kailangang lumaban ng malapit na labanan, sa halip ay maaari silang umatake sa pamamagitan ng hangin. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-6 at ikapitong ranggo. At ang pinakamataas na ranggo ng kasanayang Starfinger ay maaaring umatake sa himpapawid bago pa man maabot ng isa ang ikapitong ranggo. Ang kasanayang ito sa daliri ay 2 hanggang 3 beses na mas mahirap sanayin. Itinuring ito ng ilang tao na kalahating holy rank skill. Minsan din akong nagsanay nito ngunit matagal akong natigil sa ikatlong baitang at dahil napakahirap umabot sa ikaapat na baitang, sumuko ako at nagsimulang magsanay ng isa pang kasanayan. Si Elder Zhao ay tumingin ng komplikado ngunit umaasa kay Zhao Feng. Bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Elder Zhao sa akin? Sabi ni Zhao Feng. Napakalalim kasi ng pagkakaintindi mo sa martial arts. Sinanay mo na ang core at middle rank martial arts hanggang sa pinakamataas na antas. Sinanay mo pa ang lightly floating fairy sa mataas na antas. Puri ni Elder Zhao. Agad na naunawaan ni Zhao Feng na alam ni Elder Zhao na napakataas ng kanyang pangunawa at na maaari niyang sanayin ang Starfinger. Hayaan mong babalaan kita. Naging mataimtim ang ekspresyon ng matanda. Elder, pakiusap, magsalita ka. Matalim ang mga mata ni Elder Zhao. Magkakaroon ka lang ng pagkakataon na labanan si Zhao Linlong kung matutunan mo ang Starfinger at walang kasiguraduhan na mananalo. Bakit? Hindi naintindihan ni Zhao Feng, hindi ba't mas mahusay ang Starfinger kaysa sa Spatial Cloudfinger? Ito ay dahil ang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Elder Zhao. Dahil nauna si Zhao Linlong at siya ang pinuno ng stepson ng sekta, hindi lang siya nakakuha ng dagdag na 1,000 dugo, pinayagan din siya sa ikatlong palapag ng Martial Arts Library. Ikatlong palapag ng Martial Arts Library. Ang mahiwagang ikatlong palapag. Nagulat si Zhao Feng. Alam ng lahat na ang ikalawang palapag ay higit sa lahat ay puno ng mataas na ranggo na mga kasanayan, at ilang pinakamataas na ranggo na mga kasanayan. Sa ikatlong palapag naman ay isa lamang itong alamat. Si Zhao Linlong ay nakatanggap ng 1,000 taon na halaman ng dugo at siya ay may mataas na pagkakataon na makapasok sa ika-6 na ranggo ng martial path sa susunod na ilang buwan at maging pinuno ng 4 na henyo. Ang mga nakatataas sa sekta ay susuportahan siya sa anumang paraan na magagawa nila. Sa pagsasalita dito ay nagpakawala ng buntong hininga si Elder Zhao habang iniisip niya si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang potensyal ni Zhao Feng ay hindi mas mahina kaysa kay Zhao Linlong. Sa panghihinayang, siya ay isang side branch na disipulo, habang si Zhao Linlong ay mula sa direktang sangay at pinuno ng stepson ng sekta. Kahit na natalo ni Zhao Feng si Zhao Linlong noong araw na iyon, iba sana ang kanyang pagtrato. Elder Zhao, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nasa ikatlong palapag? Ito kaya ang maalamat na Holy Rank Martial Arts. Tumaas ang bilis ng paghinga ni Zhao Feng. Ang banal na ranggo na martial arts ay isang alamat. Maaabot ng isa ang Holy Martial Path sa pamamagitan ng paglilinang sa kanila. Hahaha, sa tingin mo ba ang isang maliit na lungsod tulad ng Sunfeather City ay maaaring magkaroon ng buong kopya ng isang Holy Martial Art? Umiling si Elder Zhao ngunit nagpatuloy. Ngunit talagang may pagkakataon si Zhao Linlong na makakuha ng kaliwanagan mula sa sirang Holy Martial Arts. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Zhao Feng. Hindi nagtagal, ibinalik ni Zhao Feng ang tunay na kopya ng Starfinger kay Elder Zhao. Ayaw mong kopyahin ito. Nagtataka na sabi ng matanda. Naalala ko na, hindi nagpasya si Zhao Feng na itago ito. Ang hindi paglimot ay hindi gaanong malaking bagay. Nagulat si Elder Zhao, ngunit mas malalim ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Mukhang henyo talaga si Zhao Feng. Nakapili pa rin si Zhao Feng ng 2 mataas na ranggo na martial arts pagkatapos piliin ang pinakamataas na ranggo na kasanayan. Inirekomenda ni Elder Zhao ang isang kasanayan sa paggalaw na pinangalan ng Lightly Micro Step.
Ang kasanayang ito ay bali-balita na nagmula sa parehong pinagmulan sa Lightly Floating Fairy at ito ay halos isang mataas na ranggo ng martial art. Paliwanag niya. Isang pinakamataas na ranggo na kasanayan sa daliri at isang mataas na ranggo na kasanayan sa paggalaw. Maaari pa ring pumili si Zhao Feng ng isa pang kasanayan. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang Withering Wood Technique. Ang Withering Wood Technique ay katulad ng Hiding Air Technique, maaari nitong itago ang aura at amoy ng isang tao. Ayon sa paglalarawan kung ang Withering Wood Technique ay sinanay sa mataas na antas, ang cultivator ay maaaring pumasok sa isang pekeng kamatayan na estado at makatakas sa pangunawa ng kaaway. Maganda ang iyong paningin, ang kasanayang ito ay may napakagandang epekto. Ngumiti si Elder Zhao. Matapos piliin ang kanyang kakayahan, nagpasalamat si Zhao Feng sa Elder at umalis. Deng! 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 Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mga hakbang mula sa labas ng library. May kabuuang 3 tao ang tumuntong sa ikalawang antas. Ang una ay isang matanda na nakasuot ng puting damit, ang pangalawa ay isang mapayapang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang huli, isang kabataan sa ginto. Ang huling tao ay si Zhao Linlong. Agad na yumoko si Zhao Feng sa unang dalawa. Nakikita ng junior na ito ang elder at pinuno ng sekta. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabataang nakadamit ng ginto at nakangiting sinabi. Big Brother Linglong. Ang pinuno ng sekta at ang matanda ay tumanggo. Ngunit bahagyang tumingin sa kanya si Zhao Linlong at umiwas ng tingin ng hindi nagsasalita. Dahil dito, labis na naging awkward at inis si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay pangatlo sa mga panloob na disipulo, at bagaman si Zhao Linlong ang nauna, hindi niya ito maaaring baliwalain. Narito ang pinuno ng sekta at ang nakatatanda, maaari bang? Hula ni Zhao Feng. Kung papasok sila sa ikalawang palapag, isa lang sa kanila ang kailangan at hindi pareho. Nangangahulugan ito na pinapanta ng dalawa si Zhao Linlong sa ikatlong palapag. Mukhang totoo ang sinabi ni Elder Zhao. Nagsimulang magalit si Zhao Feng, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi siya habang iniisip niya ang sukat sa kanyang kaliwang mata. Si Zhao Feng ay dumiretso sa bahay. Sa loob ng silid, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang 3 kasanayang Star Finger, Lightly Microstep at Withering Wood Technique ay bumungad sa kanyang isipan. Sinubukan muna ni Zhao Feng na matutunan ang Lightly Microstep at nalaman na ang estilo nito ay katulad ng Lightly Floating Fairy. Makalipas ang kalahating oras, naabot na niya ang panimulang antas. Sa gabi, nakakagulat na nalaman ni Zhao Feng na noong ginamit niya ang air crossing breathing technique na may Lightly Microstep, mas mabilis ito. Sa mga sumunod na araw, nag-focus siya sa mga bagong kasanayan. Ang Lightly Microstep at Withering Wood Technique ay parehong mataas ang ranggo na martial arts at nakita ni Zhao Feng na napakadaling matutunan ang mga ito. Hindi lang dahil sa pagtaas ng kaliwanagan na nakuha niya mula sa kaliwang mata, dahil din sa Lightly Floating Fairy at Hiding Air Technique ang nagtakda ng napakatibay na pundasyon para sa kanilang dalawa. Sa paggamit lamang ng 10 araw, sinanay ni Zhao Feng ang 2 kasanayan sa mataas na antas. Susunod na sasanayin niya ang pinakamahalagang kasanayan, Star Finger. Ang finger skill na ito ay isang pinakamataas na ranggo martial art na mahirap linangin, noon kahit si Elder Zhao ay hindi nagawang sanayin ang lahat ng ito. King of Gods, Kabanata 44. Unang imbitasyon ng summit. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, nagsimulang subukan at makakuha ng insight mula sa Star Finger. Sa wakas ay may naunawaan si Zhao Feng pagkatapos ng ilang oras. Ang kasanayang ito ay talagang mas mahirap kaysa sa mataas na ranggo na martial arts. Sa mga tuntunin ng kahirapan, maihahambing lamang ito sa Lightly Floating Fairy. Ngunit ang Star Finger ay hindi lang mahirap, mayroon din itong tiyak na panganib na kasangkot. Kapag pinaikli ng isa ang kanilang inner strength, ang kaunting pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagkalumpo ng cultivator. Nangangahulugan ito na ang isa ay kailangang maging lubhang maingat at hindi nagmamadali, kaya ang bilis ng pagpapabuti ay magiging mabagal. Gayunpaman, nadagdagan ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang kanyang mental na enerhiya, bilis ng reaksyon, pagsusuri at pagpapaliwanag, na nangangahulugang mahirap magkamali. Ang panganib ng Star Finger ay ibinaba sa pinakamaliit. Gamit ang 1 hanggang 2 araw,
halos hindi naabot ng Starfinger ni Zhao Fang ang unang baitang. Ang unang baitang ng Starfinger ay pinakondensed ang panloob na lakas sa isang linya at ito ay may malakas na lakas ng pagtagos. Matapos maabot ang unang baitang nang hindi man lang gumagamit ng inner strength, si Zhao Fang ay maaaring sumabog sa bato sa isang casual na daliri. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa Starfinger. Ang ikalawang baitang ay mas mahirap kaysa sa unang baitang, kailangan nito ang cultivator na i-condense ang lakas sa isang punto sa halip na isang linya, na nangangahulugan na ito ay may mas maraming sumasabog na kapangyarihan. Gumamit si Zhao Fang ng 7 araw para lamang maabot ang ikalawang baitang. Ngunit ang epekto ay napakalinaw, ang pinsala ay katumbas ng mataas na antas ng mataas na ranggo ng mga kasanayan. Nangangahulugan ito na ang pagkakasala ni Zhao Fang ay maaaring mangibabaw sa lahat ng mga disipulo ng sekta ng Zhao maliban kay Zhao Linlong. Matapos maabot ang ikalawang baitang, nalaman ni Zhao Fang na ang bawat hakbang pasulong ay napakabagal. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay naabot ni Zhao Fang ang rurok ng ikalawang baitang. Sa wakas ay nakatagpo si Zhao Fang ng bottleneck nang subukan niyang makapasok sa ikatlong baitang, halatang hindi ito maaabot sa loob ng maikling panahon. Ang kasanayang ito ay talagang mahirap sanayin. Hindi na ako makapaghintay hanggang makarating ako sa ika-4 na baitang. Ang mga inaasahan ni Zhao Fang ay naging mas malaki at mas malaki. Kailangan lamang ng Starfinger na maabot ang ika-4 na baitang para umatake sa himpapawid, na siyang kalamangan na hawak ng martial masters. Noon, sinanay din ni Elder Zhao ang kasanayang ito at ginamit niya ang 1 hanggang 2 taon para lang makuha ito sa ikalawang baitang. Gumamit lamang si Zhao Fang ng 21 bagay na araw upang maabot ang rurok ng ikalawang baitang. Hindi pa ito ang pinakamahirap na kasanayan. Ang paglipat mula sa batang babae sa araw na iyon ay mas malalim at mas komplikado. Naalala ni Zhao Fang ang mahiwagang wind palm sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Malinaw, alam ni Zhao Fang na maaari lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang martial arts ay kailangang sanayin ng tuloy-tuloy, hindi agad maabot ng isang tao ang kalangitan. Hindi nagtagal, bumalik ang konsentrasyon ni Zhao Fang sa kanyang cultivation at inner strength. Nang siya ay nasa loob ng kuweba, ang katawan ni Zhao Fang ay sumipsip ng napakalaking dami ng gamot. Sa oras na iyon, ang gamot ay hindi pa ganap na naa-absorb, mayroon pa ring maliit na halaga sa loob ng katawan. Pagkabalik, sinimulan ni Zhao Fang na i-absorb ang mga huling piraso sa pamamagitan ng pagsasanay ng martial arts at paglilinang. Sa isang kisap mata, isa pang 15 araw ang lumipas. Ang mga labi ng gamot ay hinigop. Sa sandaling ito, ang kanyang cultivation ay umabot na sa pinakamataas na ika-5 ranggo, kalahating hakbang lang ang layo mula sa 6th rank. Tulad ng para sa kanyang inner strength, ito ay katumbas ng ika-6 na ranggo. Kung gusto ni Zhao Fang na makapasok sa ika-6 na ranggo, hindi magkakaroon ng anumang mga bottleneck, hindi na niya kailangan pang gamitin ang 3,000 taong gulang na halaman. Maaabot ko ang ika-6 na ranggo sa mga susunod na araw. Naunawaan ni Zhao Fang ang mga pagbabago sa kanyang katawan ng husto. Sa totoo lang, karamihan sa mga cultivator ay magkakaroon ng ganitong pakiramdam kapag malapit na silang masira. Kaya naman sa halip na magtanim, nagpasya siyang ipahinga ang kanyang katawan. Ang perpektong Zhao Yufei, ang kanyang kapitbahay, ay dumating upang hanapin si Zhao Fang upang makipagsapalaran sa kanya. 1 buwan at kalahati ang lumipas mula noong martial arts contest. Sa sandaling ito, ang cultivation ni Zhao Yufei ay umabot na sa pinakamataas na ika-4 na ranggo, maaari niyang maabot ang ika-5 anumang sandali. Big Brother Fang, gusto kong makita ang iyong mga bagong kasanayan. Ngumiti si Zhao Yufei. Bahagyang namumula ang kanyang pisngi at sa kanyang asher na damit, para siyang isang diyosa. Oo naman. Tumanggo si Zhao Fang, gusto rin niyang subukan ang kanyang kakayahan. Sa loob ng hardin, ang dalawang figure ay magkakaugnay sa isa't isa. Una ay ang mga kasanayan sa paggalaw. Gumamit si Zhao Fang ng lightly micro-step at naging misteryoso at malabo ang kanyang katawan. Kapag ang lightly micro-step ay itinulak sa sukdulan, magkakaroon ng marami pagkatapos ng mga larawan niya na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Ang bilis ay ang talento ni Zhao Yufei,
ngunit siya ay ganap na pinigilan ng kaharap si Zhao Feng. Bagamat parehong mataas ang ranggo ng mga kasanayan at umabot sa mataas na antas, kitang-kita ang pagkakaiba. Dahil dito, labis na naguluhan si Zhao Yufei. Dahil pinigilan ni Zhao Feng ang kanyang kultibasyon sa isang antas na mas mababa pa kaysa sa kanya. At sa mga tuntunin ng inner strength, pareho silang nagsanay ng air-crossing breathing technique. Yufei, ang mga katangian ng iyong katawan ay hindi kasing ganda ng sa akin at mayroon din akong lightly floating fairy bilang pundasyon, kaya ako ang nangunguna sa bilis. Si Zhao Feng kalahating totoo, kalahating nagsisinungaling ay nagsalita. Ang totoo ay magkatulad ang lightly floating fairy at lightly micro-step. Kapag ginamit ng magkasama, nagawa niyang itaas ang mga kasanayan sa pinakamataas na ranggo. Sumunod, ikinumpara nila ang kanilang mga kakayahan sa opens iba. Pinigilan ni Zhao Feng ang kanyang star finger sa simula ng ikalawang baitang, nang ang kanyang daliri ay naglabas ng isang linya ng purong enerhiya na maaaring tumagos sa anumang bagay sa paraang ito. Halos masugatan si Zhao Yufei pagkatapos ng isang galaw. Ang husay ni Brother Feng ay marahil isang pinakamataas na ranggo na kasanayan. Si Zhao Yufei ay sobrang inggit. Napakahalaga ng pinakamataas na ranggo ng martial arts, sa lahat ng mga disipulo ng sekta ng Zhao, sina Zhao Linlong, Zhao Qi at Zhao Feng lamang ang nagkaroon ng pagkakataong matutunan ang mga ito. Tama ka, isa talaga itong pinakamataas na ranggo ng martial art. Si Zhao Feng ay labis na nasiyahan sa star finger. Sa pagkakataong iyon, nang pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang kakayahan. Hahaha, Little Sister Yufei, makikipag-sparring sana ako sa'yo, pero wala ka sa bahay mo. Kaya dito ka pala. Boses ng isang lalaki, casual at kalmado ang boses. Sa dingding ng hardin ay nakatayo ang isang kabataang nakaginto sa paligid ng 17 hanggang 18 taong gulang na nakatingin kay Zhao Yufei. Zhao Linlong. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Ito ang kanyang tahanan at pumasok si Zhao Linlong nang walang pahintulot niya. Higit pa rito, siya ay tumitingin sa kanya, literal at metapore sa pamamagitan ng pagtayo sa ibabaw ng dingding. Big Brother Linlong. Ngumiti si Zhao Yufei at ibinigay ang karaniwang pag-uugali. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangungunang panloob na disipulo at pinuno ng stepson ng sekta. Muli bang pumunta si Big Brother Linlong para makipagsapalaran sa akin? Walang ekspresyon si Zhao Yufei. Si Zhao Linlong ay binisita siya ng hindi mabilang na beses sa ilalim ng pangalang sparring. Sa tuwing nakikita niya siya, nararamdaman ni Zhao Yufei ang init sa loob ng mga mata ni Zhao Linlong, na nagpapabagabag sa kanyang pakiramdam. Tama, sana hindi ako tanggihan ni Little Sister Yufei. Ang salita ni Zhao Linlong ay naglalaman ng lubos na pagtitiwala. Hindi siya tumungo sa garden, nakatayo lang siya sa dingding. Mula sa ikalawang pagpasok niya, hindi man lang niya nilinggan si Zhao Feng. Salamat sa pag-aalaga mo, pero nakipag-sparring lang si Big Brother Feng sa akin. Ngumiti si Zhao Yufei habang tinatanggihan siya. Ang makipagsapalaran sa henyo ng sekta ng Zhao ay hindi mabilang na bilang ng mga pangarap ng mga babae. Ngunit hindi talaga gusto ni Zhao Yufei si Zhao Linlong. Si Zhao Linlong ay may aura ng kalungkutan at mapagmataas, na parabang kasiyahan ng ibang tao na mahalin siya. Ito ay ganap na kabaligtaran ni Zhao Feng, na tulad niya ay nagmula sa isang branch sect at ang kanilang sparring at komunikasyon ay natural na nagmula. Walang anumang pressure. Siya. Sa wakas na pagtanto ni Zhao Linlong na si Zhao Feng ay umiral. Matapos tingnan si Zhao Feng isang beses, ngumiti si Zhao Linlong ngunit hindi nagsalita, halata na naiinis siya sa kanya. Ayos lang. Ngayon ay hinanap ko si Little Sister Yufei para sa isa pang bagay. Nagkibit balikat si Zhao Linlong. Pakipaliwanag. Ang bagay na ito. Gusto kong makausap si Yufei ng pribado. Sumulyap si Zhao Linlong kay Zhao Feng. Big Brother Feng, aalis muna ako. Paumanhin ni Zhao Yufei. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa na magkatabi. Maaaring si Zhao Linlong ang humahabol kay Yufei. Sa wakas ay may natanto si Zhao Feng. Sa kabila, dinala ni Zhao Linlong si Zhao Yufei sa isang medyo malayong lugar. Yufei, sa kalahating buwan, magsisimula na ang taunang Genius Summit ng Sun Feather City at ang host ay ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City na Qiu Mengayo. Sa oras na iyon,
Ang lahat ng mga angkan, sekta, paksayon at mga henyo ng pamilya ay iimbitahan. Huminto si Zhao Linlong. Genius Summit. Pinakamagandang babae ng Sunfeather City. Ang mga mata ni Zhao Yufei ay kumislap sa pagtataka at pag-asa. Nabalitaan lang ni Zhao Yufei ang Genius Summit. Ito ay isang kaganapan para sa lahat ng mga henyo ng Sunfeather City na dumating at makipagsapalaran sa isa't isa. Ang 4 na magagaling na henyo ng Sunfeather City ay mapagpasyahan din doon. Ito ang pinakamahalagang kaganapan para sa mga kabataan ng Sunfeather City. Bilang nangungunang Zhao disciple, maaari akong magrekomenda ng 5 tao na sumali. Napangiti ang mga labi ni Zhao Linlong. Oh, Genius Summit. Gusto ko talagang maranasan. Si Zhao Yufei ay interesadong sumali. Oo, sino ang inirerekomenda mo? Apurahang tanong ni Zhao Yufei. Si Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin, Zhao Ling. Hindi nagpasya si Zhao Linlong na itago ang anuman. Teka, bakit hindi pupunta si Big Brother Zhao Fang? Pangatlo siya. Hinarang ni Zhao Yufei. Zhao Fang. Casual na sinabi ni Zhao Linlong. Siya ay isang alagad ng sangay at hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na hamanin ako. Walang kwenta na dalhin ang isang tao sa Genius Summit. Ngunit ang lakas ni Big Brother Fang ay nandoon pa rin. Nadama ni Zhao Yufei na ito ay hindi patas. Hihihi, okay lang, Yufei. Pakiramdam ko ay malapit na akong maabot ang ika-6 na ranggo at ako ang magiging pinuno ng 4 na magagaling na henyo. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung sino ang pipiliin ko, ang punto ay makakasama kita, upang saksihan ang aking kaluwalhatian. Sa pagsasalita hanggang dito, nag-init ang mga mata ni Zhao Linlong at hindi napigilan ng kanyang kamay na abutin ang balikat ni Zhao Yufei. Zhao Linlong. Mangyaring kumilos ng naaayon. Nanlamig ang mukha ni Zhao Yufei habang hinaharangan niya ang kamay ni Zhao Linlong. Hindi ko pinilit ang sinuman sa isang bagay na hindi nila gusto. Pero Yufei, kailangan mong maniwala sa akin na walang pipigil sa akin na gawin ang anumang bagay sa babaeng mahal ko. At maliban na lang kung gusto mong tumanda mag-isa.